Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. binigyang diin ang modernisasyon at seguridad sa anibersaryo ng Philippine Army. Kaugnay man nakalapang report si Bombo Annalise Soberano. Binigyang diin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mahalagang papel ng Philippine Army sa pagpapanatili ng kapayapaan, seguridad at kaunlaran sa bansa. Hinikayat din ng Pangulo ang hukbo na ipagpatuloy ang pagpapalakas ng kakayahan nito sa pagtugon sa internal security threats, katuwang ang mga ahensyang nagpapatupad din. Sinabi ng punong ehekutibo, kinakailangan ng isang mas agile at handang puwersa upang harapin ang mga bagong hamon, kabilang ang seguridad sa karagatan at digital space. Tiniyak naman ng Pangulo ang patuloy na modernisasyon ng Armed Forces of the Philippines kasabay ng pagpapalakas ng mga programang pangkapayapaan at pagpapatatag ng mga komunidad sa pamamagitan ng koordinasyon ng Department of National Defense at National Task Force to End Local Communist Armed Conflict. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Carry this momentum. I encourage the Army to exemplify integrity, discipline, professionalism, as these are the bedrocks of your institution. You have earned the trust of the Filipino people through your steadfast service. Every day offers an opportunity to deepen and uphold that trust. Together, let us build a bagong Pilipinas where communities thrive in safety, where opportunities are shared, and where every citizen stands secure in the promise of our nation. Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Samantala, ipinaliwanag naman ngayon ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro ang dahilan na hindi nasalubong ni Pangulong Marcos ang mga OFWs mula sa United Arab Emirates na dumating kaninang hapon sa Villamor Air Base. Ayon kay Yusek Castro, dumalo kasi si Pangulong Marcos sa pulong ng Economy and Development Council ngayong hapon sa Palasyo ng Malacanang upang talakayin ang mga pangunahing programa para sa edukasyon, infrastruktura at ang reconstruction and development ng Greater Marawi Stage 2 pati na ang Unified Grand Central Project. Dahil dito, iniutos din ng Pangulo na sa Villamor Air Base na dumaan ang mga umuwing OFW upang mapadali ang immigration processing at agad silang masundo ng kanilang mga pamilya. Layon din itong maibsan ang hirap na dinaranas ng mga OFW bago makabalik sa bansa. Ligtas namang nakabalik sa bansa ang 317 Filipinos sakay sa ikatlong government chartered flight ayon sa Department of Migrant Workers at Overseas Workers Welfare Administration. Lumapag ang eroplano sa Villamor Air Base kaninang hapon sa Pasay City na may sakay na 153 OFWs, 114 dependents at 70 o 50 stranded na pasahero na umuwi dahil sa nagpapatuloy na labanan sa Middle East. Ayon sa Department of Migrant Workers, bahagi ito ng direktiba ni Pangulong Marcos na tiyakin ang kaligtasan at kapakanan ng mga Pilipino sa naturang rehiyon. Batay sa datos noong March 5, mahigit 1,700 OFWs na ang kanilang pamilya ang naipauwi na sa ilalim ng Whole of Government Repatriation Program. Mula sa Malacanang, Bombo Annalise Montaño Soberano nag-uulat. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.